Tuloy po natin yung ating paksa. Kapag hindi maliwanag ang ebanghelyo, no? Yung sinasabi, before Hebrew 4, yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4, tingnan natin. Ang sabi doon, but if our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan, it is hid to them that are lost. Ito ay natatago o natatalukbungan, ibig sabihin hindi na uunawaan, to them that are lost, ito yung mga naliligaw. Kasi yung pong chapter 4 na yan, ay parang karugtong din rin po, para wag po tayong ma-out of context, karugtong po yan ng chapter 3. Doon po sa chapter 3 ay ipinapahayag ni Apostol Pablo yung kaliwanagan ng ministry of the Spirit, which is about sa gospel of Christ. Pag po kasi sinabi na ministry in the Spirit, ay ito po yung sinasabi ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana sa John chapter 4, na ang pagsamba ay wala na sa geographical na lugar. Kasi noon ay mayroong argumento kung sa Jerusalem o doon sa may parte ng Samaria ang pagsamba. Pero sinabi ni Jesus doon sa babaeng Samaritana na darating ang araw na sasambahin ninyo ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. No po. At ibig sabihin, wala na sa lugar. Lalo na, ito yung sinasabi sa ministry in the Spirit ay yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na sang-ayon doon sa, tingnan muna natin, Hebrew 9:14. Sabi dyan, how much more shall the blood of Christ, gaano pa kaya ang dugo ng Panginoong Jesucristo, who through the eternal Spirit, yan, offered Himself without spot to God. So, ini-offer ng Panginoon ang kanyang buhay through the eternal Spirit. Ano po? Ibig sabihin, pag sinabi kasing eternal Spirit, katotohanan na yan eh. Yan yung sa mundo ng espiritual, the Spirit of Truth. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na ginawa niya ito sa eternal Spirit, ito yung dapat ay paniwalaan at pagtiwalaan natin. At diyan nalulugod ang Diyos na sinasabi sa John chapter 6. Tingnan natin ha. Verse 40. This is the will of Him that sent me. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, ng Diyos o ng Ama, that everyone which seeth the Son, ang makakita sa anak and believe it on Him, at sa Kanya ay manampalataya, may have everlasting life, and I will raise him up at the last days. O sa last days po yan. So makikita po natin na ito yung pinakakalooban ng Diyos. Dito siya nalulugod, na ang makakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya. Ano ba yung pinakadapat sampalatayanan sa anak ng Diyos? Walang iba kung hindi itong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ito rin yung pinakakalooban nga ng Diyos. At ito rin ang ipinagagawa ng Diyos. Ang mga Hudyo kasi masyadong confused. Kaya makikita natin doon sa verse 27, 28, and 29, sabi doon, magsigawa kayo, sabi ng Panginoong Yesus, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kung hindi dahil sa pagkaing tumatagal. Saan? Sa buhay na walang hanggan. But, sabi diyan, labor not for the meat, huwag daw doon sa pagkaing napapanis, nasisira. Meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life. Kung hindi dahil doon sa pagkain, ang dapat daw gawin ng tao, hindi after sa physical lang. Kasi nga, yun to yung kahinaan ng tao. Laging nauuna yung physical, material na pangangailangan. Di ba? Para lamang sa katawan. Pero ang sabi diyan, gumawa kayo dahil sa buhay na walang hanggan, which the Son of Man, na sabi diyan na kung saan ay ito raw ang
ibibigay ng anak ng tao, shall give unto you. For him had God the Father sealed. Sabi doon, na sapagkat siyang tinatakan. Alam niyo pag sinabing tinatakan, di ba? Pinatutunayan, pinagtitibay, na siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay, mismo ang Diyos. Di ba? Grabe ito eh. Kung unawain natin yung mga revelation na yan, mga simpleng mga salita, pero grabe yung mauunawaan mo na, para hindi ka masayang ang iyong ginagawa. Kasi ang tao kapag gumawa ka lamang, kaya nga si Jesus ang karunungan ng Diyos eh. Pag ang tao na-focus lamang sa mga bagay lamang ng physical, which is ipinagkakaloob din naman ng Diyos. Kaya yung 6:33 ng Matthew, understand na po natin yon na kapag inuna mo yung kaharian ng Diyos, yun namang physical, given na yan. Idadagdag yan ng Diyos. Di ba? So yun yung napakalinaw na dapat tayo nga ay maging matalino kung bakit sinabi nung Hebrew chapter 12, verse 15, napakaingatan na baka ang sino man ay hindi makaabot ng biyaya ng Diyos. Asan ang biyaya ng Diyos? Ito yun, no? Dito nakapaloob yung biyaya ng Diyos na yung ating kaligtasan. Diba? Para magkamit ang buhay na walang hanggan at tayo ay maligtas sa dulot ng kasalanan na espiritual na kamatayan. So, ang liwanag po niyan. Dahil ang namatay ay ang espiritu, noong nagkasala ang tao, si Adam and Eve, at in-reveal ni Paul na nung dumating yung commandment, Romans 7:9, ay nagdulot ito ng kamatayan. Nung dumating yung knowledge of good and evil, sang-ayon naman sa Genesis, di ba? Kay Adam. Kaya, ang sabi diyan, sabi ng author ng Hebreo, ingatan ninyo, baka ang sino man ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Lest any man fail of the grace of God. Yun ang masaklap na nakikita ng Diyos na pag ang biyaya na ginawa niya ay hindi nila maabot. Lest any root of bitterness, yung anumang, na baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol. Ano ba yung sinasabing bagabagin? Possible ito yung humadlang. Possible ito yung maging dahilan kung bakit hindi mo maabot yung biyaya ng Diyos. Kasi sabi diyan, dahil dito ay mahawa pa yung marami. Ano nga yon? Kapag itinuon mo lamang ang iyong isipan sa kapakinabangang pisikal. At sabi ko nga last Sunday, meron tayong dalawang pagkatao. Isang inward man, which is our spirit, at isang outward man. Huwag niyong kalilimutan to. Pero ang problema, ang masyadong bibigyan lamang ng focus at atensyon, una, yung mga hindi mananampalataya. Pangalawa, yung mga nasa relihiyon, nagsusumikap na, pero pwede ka pa rin madaya. And even mga Hebrew, na sinasabi nilang sila'y makadiyos. Diba? Pero, hindi pa rin sila makaabot dahil nga na-reject nila at hindi nila maintindihan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito'y isang warning na ingatan, baka hindi makaabot. Kaya yung sinasabi naman sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3, na kung ang aming ebanghelyo, ano yung ebanghelyo? Yung ginawa ni Kristo ay natatalukbungan. Ibig sabihin ay hindi pa maliwanag. Kaya napakaganda nung talagang inuunawa mo ng lubusan. Sabi, it is hid to them that are lost. Natatago lamang ito sa mga naliligaw at napapahamak. Bakit? Kasi sabi ng verse 4, whom the God of this world, kaya na yun, had blinded the minds, so yung isipan, kaya kailangan yung isipan natin maliwanag sa pagkaunawa. Kasi doon, sabi dyan, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine. Dapat magliwanag. Yung hindi po yung liwanag na parang ilaw lang na magliliwanag sa iyo. Di ba? Hindi, sa isipan. Kasi ang isipan ang nakurap. Makikita natin sa mga pinag-aaralan natin. Makukonect mo yung Ephesians 4:18 na pag ang understanding ay darkened, hindi nauunawaan. Ano sabi doon? Siya ay hiwalay sa buhay ng Diyos. Alienated from the life of God.
Hiwalay ka sa Espiritu ng Diyos. So ito po napakaganda sa pag-aaral. Kaya sabi doon, mag-ingat kayo. At ang naging halimbawa nga po dyan ay si Esau. Ang kagandahan kasi yung Old Testament, ano yan relate pa rin yan sa New Testament. Ang Old Testament is shadow, ang New Testament ay substance. At ang liwanag nga ng biyaya ng Diyos is itong ginawa ni Kristo. Kasi di ba, pag binalikan mo yung Genesis sa buhay ni Esau at ni Jacob, si Esau kasi, bagaman kambal sila, pero ang unang lumabas sa sinapupunan ng kanilang ina ay sino? Si Esau. Kaya dapat yung birthright, yung basbas ng pagkapanganay, ay dapat kay Esau. Kaya lang, ang problema, si Jacob ang may interest. Di ba? Si Jacob ang may interest doon. At si Esau, nabaliwala dahil doon sa isang pinggang pagkain. Basahin natin itong 16. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid, mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Yung birthright, yung blessing ng panganay during sa Old Testament, sa panahon ni Isaac, kasi si Isaac ang kanilang ang ama, si Isaac anak ni Abraham, ay yung panganay ay may birthright na basbas, no? Pero hindi nakita ni Esau yung kahalagahan nun. Bakit? Kasi gutom na gutom siya. Sa kanya baliwala, ano ba naman sa akin yan? Ang mahalaga ako'y, mapawi yung gutom ko dahil galing siya sa pangangaso at siya gutom na gutom nung umuwi, ay nakita niya si Jacob ay nagluto nung masarap na pagkain. Kaya sabi dito, dahil sa isang pinggang pagkain ay ipinagpalit niya yung basbas ng pagkapanganay. Makinig kayo magaling. Ang kagandahan dito, sa panahon natin ngayon, pinag-aaralan natin, makikita ninyo ang kahinaan ng tao, ang laging inuuna, yung physical blessing. Yung mga bagay dito lamang sa lupa, which is wala pong masama diyan. Kasi bahagi din niya ng blessing, yes, blessing din niya na Diyos, which is temporal. Pansamantala lang yan. Mahalaga, yes, habang nabubuhay ka, di ba? Pero, ang nababaliwala ng maraming mga tao sa panahon natin ngayon, and even us, ito yung pakaingatan natin. No? Pakaingatan natin kasi bakit? Masyadong minsan ang malakas ang atraksyon ay itong mga benefits ng physical. Kasi ito yung nakikita, nahahawakan, naoobserbahan natin. Kaya, ang problema kasi sa pananampalataya, dadaling ka niyan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya doon sa pag-aaral natin, it is the Spirit, sabi ng John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Di ba? And the word that I speak unto you, ang mga salita na sinasalita ko sa inyo, si Jesus ang nagsasalita riyan, ang Panginoong Jesucristo. They are spirit. So pagka-spirit, hindi nakikita. Pwede mong mapakinggan. Pwede mong maunawaan. At nasa sayo ang desisyon kung ano ang pipiliin mo. Yan yung karunungan ng Diyos. Yung nanggaling sa bibig ng Panginoong Jesucristo about sa kanyang kaharian. They are spirit and they are light. At yun ang tunay na buhay. Ang problema nga po natin, hindi natin nakikita. Contrast. Sabi ko nga, napakapalad po natin. Kasi natutumbok natin talaga yung kapahayagan ng blessing ng Diyos spiritual. Kung bakit sinasabi sa Ephesians 1:3 na pupurihin mo ang Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin, who had blessed us ng ano? Anong blessing? With all spiritual blessings. Saan? In heavenly places in Christ.
Linaw niyan eh. Nasa atin ang alaman kung tatanggapin natin yung salita ng Diyos. Ito mga kapatid yung challenge. Anong klaseng pananampalataya mayroon ang tao? Di ba? Tingnan nga natin yung 2 Thessalonians 1:13. Tingnan ninyo. Dapat nang gawin ng talagang believer, eto. For this cause, also thank we God without ceasing. Sabi dito, at dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. Ano yung ikinagagalak ni Apostol Pablo kung bakit siya nagpapasalamat sa Diyos? Na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangangaral, patungkol yan dito. Sa makatwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. Ito nga yung tanong Gaano mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos o Bible o Scripture? Gaano mo ito pinapapasalamat at pinahahalagahan sa iyong buhay? Kung bakit ginigising tayo na dapat tayo mag-aral at dapat nating saliksikin dahil dito nakapaloob ang kanyang salita. Kompleto po ito sa Revelation, lalo na yung kapahayagan ng mystery of the gospel of Christ, di ba? Kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, ang sabi ng John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. Ito yung perimeter talaga Kung talagang mahal natin. Ang problema nga lang dito, mga kapatid, kagaya ng sinasabi ko, aminado naman tayo Dito tayo nag-struggle. Dito sa ating mga binasa kanina. Na posible na hindi makaabot doon sa biyaya ng Diyos kapag tamad ka. Kapag ang sinunod mo, yung physical na appetite lang, yung nasa lang ng laman. Alam niyo yung nasa ng laman, hindi lang nakapokus yun doon sa mga immoral. Pag sinabing nasa ng laman or carnal mind, andito ka lamang sa mga bagay na panlupa. Kasama na dyan yung pagkain, kalusugan, basta nakapokus lang yun sa carnal. Kaya nga carnal di ba sabi ko sa inyo, galing yun sa root word na karne, carnal. Carnality. Nung araw, pag narinig natin yung carnal ka, parang ang dating nasa atin ay parang immoral. No, pag sinabing carnal, ang isip mo, ang focus mo lang sa mga bagay dito sa lupa. Dapat maintindihan natin yon. Dito ka lang, pwede kang maging maayos ang buhay, nag-strive ka, nag-aral ka, nagpakahusay ka para maging maganda buhay mo sa lupang ito. Pero matatawag pa rin yung karnal. Kasi dito lang yung sa lupa. Gusto kong maintindihan natin ito. Kasi hindi ito itinuro ng husto. Pero yun talaga ang kahulugan ng karnal. Yung sinasabi, the flesh profited nothing. Kaya nga sabi ko, ang problema natin nung araw, maraming relihiyon, nakapokus ang biyaya ng Diyos sa physical, hindi talaga spiritual. Bukod ng physical blessing sa spiritual blessing. Dapat natin magising tayo ng magising dito. Kaya kung talagang ikaw ay sa spiritual, balikan mo yun John 6:63. It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Nasaan yung spiritual blessing? Nasa salita niya. Kaya ganoon ang kagalakan ni Pablo dito sa 1 Thessalonians 1 o 2:13 na ito yung kagalakan niya na nagpapasalamat siyang walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin. Sabi niya, nung tanggapin daw ng mga taga-Thessalonica ang aral, ang salita na ipinangaral, sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, ito'y tinanggap nila, hindi nila ito tinanggap na parang salita lamang ng tao. Na parang pangako lamang ng tao. Parang pangako lamang ng politiko. Na pwedeng maging magandang pananalita na mahihimo ka. Na pwedeng pati yung senses mo, mayroong mga tao mahuhusay sa pananalita at matatouch ka. Nakaka-touch, nakakaiyak, nakaka-challenge, nakaka-inspire. Emosyon. Pero panglupa din lamang ang benefits. Huwag niyo ko ma-misinterpret kung mayroong mga mahuhusay na ganyang mga pananalita. Kaya yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 2, hindi sa karunungan o sa panghikayat
ng karunungan ng tao, kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Asan ang kapangyarihan ng Espiritu? Yung Holy Spirit, ang tools niya ay ang Scripture, ang salita ng Diyos. Yun nga, sinasabi ko, ang problema natin, wala tayong masyadong time dito. Ang dami nating dahilan. May gagawin pa ako, meron akong kausap. Wow! Kaya talaga sabi ko, ang nakalulugod talaga sa Diyos, yung pag nakilala mo, lalo na ang pinakapangako ng Diyos, kaya sabi, ang makakita sa anak, at sa kanya'y sumampalataya. Doon nalulugod ang Diyos. At tapos sasabi ng verse 40, yun nga nakalulugod sa Diyos at kalooban ng Diyos, yung makakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya. Diba? Napakalinaw po yan eh. Ang challenge lang talaga rito is paano mo ma-overcome, magkaroon ka ng self-control. Alam niyo yung bunga ng Espiritu na pagpipigil sa sarili, hindi po yan tumutukoy sa pagpipigil lamang sa paggawa ng kasalanan. Ang tinutukoy niyan, ma-dominate mo yung physical mo, makontrol mo na hindi lahat dapat ng gusto niya, nasa niya, ay susundin mo dahil parang kang si Esau. Ang mangyayari sa iyo, ipinagpalit mo yung blessing nung pagkapanganay. Si Jesus ang panganay sa pagkabuhay na mag-uli sang-ayon sa 1 Corinthians chapter 15. Siya ang panganay sa lahat ng nilalang sa pagkabuhay na mag-uli. First fruit of the resurrection. Kaya yun ang blessing na kapag ang isang tao magiging kagaya sa ni Esau na napigil siya ng kapaitan ng mga bagay ng mundong ito. Malinaw po yan. Kaya dapat maging matalino tayo. Baka hindi kayo makaabot sa biyaya. Nung pinag-uusapan namin to last Wednesday, maganda naman yung tanong. Kaya yun ang kagandahan dun sa may mga tanong na ang nakakaano kasi, sabi nga ni Mrs., ano yung di ba pag dadaan tayo sa pagiging baby, pagiging bata, di ba ang bata wala pang masyadong alam. Pero alam nyo, maganda, the Bible interpret itself. Kasi, ang tinutukoy doon sa Hebrew, chapter 5, tingnan natin. Hebrew chapter 5 na bata, ito yung mga nasa ilalim pa ng kautusan. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro. For the time you ought to be teachers, dapat guro ka na, sabi doon. Dahil sa kaluwatan ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Mapapansin niyo dyan, yung simulain na aral ng Diyos sa English ay first principles of the oracles of God. Yan po ay tumutukoy sa aral ng kautusan, yung mga pasimulang aral ni Kristo. Kasi nung si Kristo ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan, tinuro niya talaga ng tama, lalo na sa mga Hudyo, kasi sa mga Hudyo yung law of Moses. Itinuro ng tama, hindi tinuturo ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang tamang turo sa kautusan. Kasi ang kautusan, sang-ayon sa Galatians chapter 4, kung hindi ako nagkakamali, dapat ang kautusan, schoolmaster, tagapagturo, patungo kay Kristo. Pansamantala pala yung kautusan, pansamantalang naging tagapangalaga. Pasin natin, sabi niya, nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas. So yung nangangailangan ng gatas dito, is parang yung bata na wala pang alam patungkol dito. Wala pang liwanag ang Ebanghelyo. Isa-isahin natin. Gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat, sabi doon, verse 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Makinig kayo magaling. Yung salita ng katwiran, ito yon. Ito yung salita ng katwiran. Sapagkat dito natamo ng sumampalataya yung biyaya ng katwiran, righteousness. Na tayo'y naging matuwid dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. So ito yung salita ng katwiran. Walang karanasan. Ibig sabihin, walang alam. Walang kakayanan. Sabi doon sa 14, ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama.
So dito, nakita natin, mabuting balita ito eh. Outside the good news is bad news. Tama? Ang labas sa mabuting balita, ang hindi nakakaalam ng mabuting balita, ay nasa, sabi nung ating binasa kanina, 4:3 ng Korinto, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Wala dyan, lost. Nasa labas ka ng mabuting balita na siyang aral ng katuwiran o salita ng katuwiran. Sana maging maliwanag po sa inyo to. Which is, yung kay Sister Santi, yun din yung dati kong mindset eh. Yun din yung talagang dati kong pagkaalam na ang tinuturing na bata, yung isinilang na muli na, born again na, pero wala pang alam. Mali. Mali. Ang napo-born again, may maliwanag sa kanya ang gospel of Christ. So, ang pinaka-keyword dito, yung pasimulang aral, muli kayong babalik sa pasimulang aral, yung oracles of God. Tingnan natin itong Galatians chapter, tinutukoy din dito yung bata. Chapter 4. Simulan natin sa verse 1. Na samantalang ang tagapagmana ay bata, okay, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya ay Panginoon ng lahat. Pansinin niyo magaling yan, ha? Now I say that the heir, tagapagmana, as long as he is a child, samantalang siya ay bata pa, different nothing from a servant. Ay walang pagkakaiba sa alipin. Okay. Alam niyo pa tinutukoy yan? Ako sa aking analyze, ang tinutukoy dyan, ang Panginoong Jesucristo nung isinilang siya. Kasi siya, sabi dyan, though He be Lord of all, bagaman siya'y Panginoon ng lahat. Nung isinilang siya, He is under the law. Puntahan mo yung verse 4. But when the fullness of the time, nung dumating ang takdang panahon, God sent forth His Son. Sino yan? Sino po yung Son na yan? Capital S? Si Jesus. Made of a woman. Sinilang ng isang babae. Sa pamamagitan ng isang babae, ni Mary. Made under the law. Isinilang sa ilalim ng kautusan. Diba? So ang sinilang siya, si Jesus, pansamantala, nasa ilalim pa siya ng kautusan. Balikan natin yung verse 1. Now I say that the heir, ang tagapagmana, as long as he is a child, different nothing from a servant, alipin din siya. Yung servant dyan, mauunawaan natin yan sa mga sumusunod. Though he be Lord of all, verse 2. Sabi dyan, but is under the tutors and governors under the time appointed of the Father. Yan. Sa Tagalog, sabi rito, datapat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon. Pag sinabing tagapag-ampon, parang yaya. Diba? Nag-aalaga. Datapat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo. Pasinin niyo yung verse 3. So, kung si Jesus sinilang sa ilalim ng kautusan, sabi diyan, siya ay wala rin pagkakaiba sa alipin. Sabi diyan, even so we. Gayon din naman tayo. Una sa mga Hudyo, and then tayo naman, tayo ay law of conscience. Even so we. Gayon din naman tayo. When we were children, we were in bondage under the elements. Ayun po yung elements of the world. Ano yung elements of the world? Law. Law of Moses. Yung old covenant world system. Kagaya din naman natin, kung paano si Jesus ay nag-anyong alipin. Di ba sabi ng Philippians, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi ano? Kundi bagkus hinubad niya ito. Ito ang maganda. At nag-anyong alipin. Form as a servant. Kita niyo yan? Yung sinasabi kanina sa Hebrew, sa Galatians chapter 4, na siya ay nasa pangangalaga ng law. Pansamantala. Kagaya din natin, sabi daw, although He is Lord of all, tapos sabi ng verse 3, kagaya rin natin na tayo ay nasa pagkaalipin.
Pag ang isang tao nasa ilalim ng kautusan, servant siya. Bakit? Kasi alipin ang tao na nasa ilalim ng kautusan, alipin nga ng kasalanan eh. Kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Sino yon? Si Jesus. Nag-anyong kagaya rin ng una ng mga Hudyo na alipin ng kautusan, pansamantalang tagapangalaga. Sabi ng Galatians chapter 4, verse 2, dadapat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon. Sino yun? Si Jesus at tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo, sabi doon. Nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. So yung una sa mga Hudyo, yung mga pasimulang aral nila, yung kautusan. So ibig sabihin, dito sa paksang ito, ibig sabihin, si Jesus, pansamantalang nasa ilalim ng kautusan, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya sabi nung Philippians, nag-anyong alipin kagaya rin naman natin. At tapos ang sabi doon sa Galatians chapter 4 verse 3, gayon din naman tayo. Una sa mga Hudyo, nung tayo yung mga bata pa, tayo napasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga simulang aral ng sanglibutan. Ito yung maganda, datapwat nang dumating ang kapanahunan, verse 4, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Anong purpose? Sabi ng verse 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan. Ang ibig sabihin, tatapusin na niya yung kautusan, yung kasalanan. Dahil yung kautusan ay ministry of condemnation, ministry of death. Diba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ng tao ay bagsak, alipin ng kasalanan. Romans 7:14. Because of the law. Yung law ang nagdi-define na tayo ay sinner at tayo ay bagsak lahat. Pero doon sa verse 4, si Jesus nag-anyong alipin, o ipinanganak sa ilalim ng kautusan, parang alipin, pansamantalang nasa pangangalinga ng kautusan. So ito yung sinasabi sa Hebrew na mga bata pa na dapat pang magpasimula sa pasimulang aral. Nasa ilalim pa sila ng kautusan. So yung bata na tinutukoy sa Hebrew chapter 4, hindi po yung baby Christian. Hindi pa sila Christian. Hindi pa sila born again. Kasi wala silang alam doon sa aral ng katwiran, which is the gospel of Christ. Nakuha niya po ba? Matyaga lamang yung pag-aaral. Maiintindihan mo. Iba pala yung batang tinutukoy doon. Iba naman yung sinasabing naging aral natin na parang pagka isinilang ka muli, parang ang sanggol, parang ang bata. Bagaman sinasabi na maliban ng tao ay ipanganak na muli, at sinasabi ni Jesus na maliban ng tao ay magsitulad gaya ng isang bata, diba? Hindi kayo magmamana ng kaharian ng Diyos. So, iba po yung sinasabi doon na bata doon sa Hebrew chapter 4. Kasi, ang magpapatunay kapag ikaw ay isinilang na muli, ang isang tao ay isinilang na muli, ayon sa 2 Corinthians 4:15, I have begotten thee through the gospel. Amen? So, pag ang isang tao na isinisilang, maliwanag sa kanya yung gospel. At yung sinasabi sa 4:3-4 ng Korinto na if our gospel be hid, ayun ang delikado. It is hid to them that are lost. So ang isang tao na nasa ilalim ng kautusan, wala pa sa kanya ang biyaya. Kaya malinaw ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, sa Galatians chapter 5, Christ is become of no effect unto you. Yun daw ginawa ni Kristo, mawawalan ng bisa. Whosoever of you are justified by the law. Kung mananatili kang kailangan mo pang gawin ang kautusan. Di ba? Ye are fallen from grace. Nahulog ka sa biyaya. Ganun nakakalungkot. Dumaan tayo dyan, mga kapatid, na hindi natin inalis yung kautusan. Nananatili pa rin tayo sa kautusan. Dumaan tayo dyan. Pero ito, pinagpapasalamat natin habang tumatagal, paliwanag ng paliwanag. Kaya napakalaki po ng katotohanan na kapag
yung biyaya ng Diyos ay alam mong spiritual at hindi mo dapat i-apply sa physical para hindi ka ma-out of context. Kasi pag ikaw ay nasa ilalim pa ng kautusan, wala ka sa biyaya. Hindi ka talaga isinilang na muli. Maliwanag po ba? So, ito yung napakaganda. Wala tayong magagawa. Scripture ang magbibigay sa atin ng katotohanan eh. Ito nga yung dapat maging guide natin sa pananampalataya. Kaya napaka-importante nung nag-aaral ka, nauunawaan mo. Tiyaga lang talaga. At sabi ko nga kanina, yun nga sinasabi sa Hebrew chapter 12, verse 15, na baka meron sa inyong hindi makaabot sa biyaya. Hindi naman tayo ang hahatol eh. Ang salita ng Diyos ang siyang hahatol eh. Kaya dito, maunawaan natin, salamat sa Diyos, nakalaya tayo doon sa ganong kaisipan. Na dati meron tayong law, bagaman sinasabi natin tayo na kay Kristo, para din mga taga-Galacia. Pinaniwalaan nila si Kristo, pero hindi matatag eh. Hindi maliwanag eh. No? Kaya ang mabuay yung isipan ng mga first century believers. Kaya, unlike sa ating panahon ngayon, na tayo ay maliwanag at kumpleto ang revelation, lalo na yung mystery of the gospel na ipinahayag kay Apostol Pablo, dapat nating ikonsidera sapagkat maliwanag po ang ganda ng ebanghelyo. Nung araw po, ganito sabi ko, napakapalad ng mga alagad kasi kasama nila si Jesus at mismo yung mga turo ni Jesus napapakinggan nila. Di ba? Sayang, sana nabubuhay ako noon, talagang kasama mo si Jesus. Di ba? Para bang andun lang lalakas ang pananampalataya mo. Pero mali eh. Mali po kasi talaga. Kasi pag binasa mo yung Bible, yung Matthew, Mark, Luke, and John, maraming beses yung sinasabi ni Jesus about sa mangyayari sa kanyang kamatayan, hindi nila naiintindihan. Ang sabi doon, pinahayag ni Jesus pero hindi nila nauunawaan. Kaya ano sa isay, kasama mo nga si Jesus, pero hindi pa rin nila naiintindihan. Naiintindihan din naman natin kung bakit hirap sila sa pagkaunawa. Kasi nga, yung mindset nila, matagal na nasanay sa old covenant system. Di ba? Napakapalad natin ngayon. Ang kailangan lang, yung oportunidad habang mayroon tayong lakas, bata ka pa, malakas-lakas ka pa, meron kang time na makapag-aral at huwag natin itong baliwalain para huwag tayong maging kagaya ni Esau na laging ang nakahikayat sa kanya yung mga bagay lamang sa physical. Ulitin ko, hindi masama ang physical blessing kasi nilikha tayo ng Diyos. Lalo na tayong mga born again, meron tayong dalawang pagkatao. Pero kung talagang born again ka, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan natin sa Colossians chapter 3. If ye then be risen with Christ, kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, born again ka eh. Pag ikay na born again, yung dati nating patay na espiritu, nabuhay na. Sinilang kasi. If ye then be risen with Christ, anong utos? Seek those things which are above. Diba? Where Christ seated on the right hand of God. Doon dapat pumukus yung isipan mo. Kung ano ang benepisyo na ginawa ni Kristo, yun ang dapat magliwanag sa isipan mo. At ano sabi ng verse 2? Set your affection on things above. Lalo nyo i-focus yung pag-iisip nyo. Kasama na yung ating mga desire, yung desire natin, yung ating kasama na rin yung ating emotion, not on things on the earth. Huwag dito sa mga bagay na panlupa. Kasi nga, hindi mangyayari sa atin yung sinasabi sa Hebrew na kailangan makaabot ka sa biyaya. At huwag gumaya kay Esau. Anong problema kay Esau? Binaliwala yung blessing ng birthright, ng pagkapanganay.
Sa atin naman, yung blessing ng pagkapanganay ni Jesus na ipinagkaloob sa atin. Pag yan ay dinisregard mo, ang kalaban niyan, ang pwedeng kapaitan na pumigil sa iyo, ay yung mga bagay na dito sa lupa. Sana maintindihan nyo to. Diba? Hindi po parang babaliwalain mo na yung piso. Hindi, maging matalino. Balanse ang buhay. Kasi nga, ang mga Gentiles, ang mga unbelievers, considered as unbelievers yan in that time. Ang inuuna lagi nila, kung ano kakainin, kung ano iinumin, kung papaano ang bukas. Masama ba yan? In the physical aspect, good yan. Kaya lang, ang problema, sabi ng Panginoon, mismo ang Panginoon na may sabi, inuuna nila yan. Pero ang bili ng Panginoon sa kanila, seek ye first. Parang ganito yan. Seek those things which are above. Parang ganun din yung seek ye first the kingdom of God. Dumating na yung kingdom of God sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. At ang totoo, pag ikaw ay born again, nasa iyo na si Kristo. Amen? Yun ang katotohanan. Hindi mo nakikita, pero dapat paniwalaan mo. Mag-shift, kaya sabi, renew the spirit of your mind. Magbago na kayo ng pag-iisip. Paano ang pagbabago? Ang mas dapat paniwalaan ninyo, yung hindi nakikita. Basta sinabi ng Diyos, sinalita niya, dapat mas mayroong malakas na authority yon sa pag pinag-usapan ay yung issue ng paniniwala sa katotohanan, mas totoo sa iyo yon, no matter what. Kahit na minsan sa obserbasyon ng iyong carnal knowledge ay parang hindi totoo. Tingnan ninyo pananampalataya ni Abraham. Grabe yung kung bakit siya tinawag din na father of faith. Parang sabi ko nga, parang ginawa din siyang modelo sa atin. Tayo ay naging binhi din ni Abraham through Christ, di ba? Doon muna tayo sa Hebrew chapter 11. Sa issue nung nakikita, unseen versus nakikita. Kasi nga, ang struggle ng natin mga believer, para kung bakit hindi nagkakaroon ng breakthrough, dahil sa malamang ang hatak sa atin ng mga bagay na nakikita natin. Hebrew chapter 11, tingnan natin from verse 1. Now faith is the substance of things hoped for. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Yun ang tanggap na tanggap mo. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Sa kanilang panahon, hindi pa nagmamanifest yung last days, hindi pa nagmamanifest yung day of the Lord. Sa panahon ng mga Hebreo ay iniintay pa nila, pero inaasahan nila, pinananampalatayan. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Diba? Ang hirap ka. Ano yung katunayan doon? Hindi mo nga nakikita eh. Ang katunayan doon, pinangako, sinalita ng Diyos, kahit hindi mo nakikita. Ganyan din si Abraham. Sumunod siya sa tinig ng Diyos, nagtiwala siya kahit hindi niya nakikita yung lupang pangako. Pinaalis siya doon sa lugar ng kanyang mga kamag-anak, sa Ur ng Kaldea, dahil dadalhin siya sa lupang pangako. Sumunod siya. Hindi niya alam kung magulo doon, kung masagana doon, pero dahil sinalita ng Diyos, nanampalataya siya. Sumunod siya. Okay? Kapanatagan ng mga bagay na hindi, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Sabi dyan, sabi ng verse 2, maging yung mga pag sinabing elders, sina Abraham, sina Isaac, di ba? Yung mga naranasan ang pananampalataya sa Diyos, obtain a good report. And then, ang sabi ng verse 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Pansinin niyo po ito, ha? Naunawaan daw natin kung talagang tayo naniniwala sa Diyos na ang
sanglibutan, ang mundong ito, di ko alam kung yung world dyan, it's either yung Old Covenant world, were framed by the Word of God. Pwede rin sa Israel, yung New Heaven and New Earth, no? Or pwede rin sa atin, consider na rin natin na itong mundong ito ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Given na yan. So that things which are seen, yun daw mga bagay na nakikita, makinig kayo magaling. Itong nakikita natin, naoobserbahan natin, were not made, ay hindi ginawa of things which do appear, ng mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, kinreate ito ng hindi nakikita. Unang-una ng salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So anong ibig sabihin? Ano nauna? Yung nakikita o yung hindi nakikita? Ito yung dapat mabuild sa isipan natin. Ang thinking ng carnal knowledge, palaging nauuna, to see is to believe. To see is to believe. Di ba? Yun ang kahinaan ni Tomas. Kahinaan din ng maraming tao. Laging nakadepende sa nakikita. Pero sa katotohanan, yun palang nakikita nanggaling saan? Sa hindi nakikita. Papaano mo ngayon ipapanatag at tatanggapin ng iyong isipan na dapat mas maniwala muna ako kahit hindi ko nakikita, lalo na sinabi ng Diyos. Amen. Kaya lalampasan mo yung nakikita eh. Kaya si Abraham naging ehemplo sa pananampalataya. Tingnan natin. Hebrew chapter 11 verse 8. By faith, sa pananampalataya, sabi rito, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Ito sinasabi ko kanina. Dahil sinabi ng Diyos, nanampalataya siya. Kahit hindi niya alam kung ano yung lugar na yon. Sa pananampalataya, verse 9, siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako, nagaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac, si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Verse 10, sapagkat inaasahan niya, pansinin niyo po yung word na inaasahan niya, ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo ay gumawa ay ang Diyos. Ibig sabihin, naandun na siya sa lupang pangako, mayroon pa siyang inaantay kasi dalawa yung pangako po sa kanya. Physical and spiritual. Parang wala din pong pagkakaiba sa atin. Tayo po ay nasa physical at pag ikaw ay na-born again, dinala tayo sa mga bagay na spiritual. At tayo pala ay binuhay na maguli yung ating inward man nung tinanggap natin yung mabuting balita ni Kristo. So, isinilang ka ng muli, nabuhay ka ng maguli. Yung sinasabi sa Colossians chapter 3, applicable na sa atin yon. If ye then be risen with Christ, kung kayo nga ay muling binuhay na ni Kristo, seek those things which are above and not on things on earth. Di ba ang linaw nun? So, kagaya ni Abraham, may pangakong dalawa sa kanya, physical, nakarating na sa lupang pangako, pero may hinahanap pa siya. Meron pa siyang inaasahan. Ano yon? Yung bayan, lupain, na hindi nakikita, hindi ginawa ng tao, kung hindi Diyos ang gumawa. Yun yung heavenly, spiritual, and eternal. Okay. 11. Sa pananampalataya, ito na uli. Sumunod na uli. Si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Sino yun? Yung para sa magkaroon ng anak. Nang lipas na ang kanyang gulang. O, di ba? Imposible na siyang manganak. In the physical or carnal knowledge, imposible na. Kasi baog siya at matanda na. Palibhas ay inari niyang tapat ang pangako, pero natuto siyang magtiwala sa salita ng Diyos. Ano nangyari? Sabi ng verse 12, kaya naman sumibol sa isa sa kanya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Diba?
Yung pangako ng Diyos sa kanila, nangyari. Kasi nagkaroon siya ng pananampalataya kahit mahirap nang tanggapin sa physical na natural na kalikasan, mahirap na mangyari. So ito yung faith. Verse 17, sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap ng may galak ng mga pangako, ay siyang naghandog ng kanyang bugtong na anak. Sinubok, pag sinabing sinubok, yung pananampalataya niya. Kasi ang pangako sa kanya ng una, gagawin siyang bansa. Kasing dami ng buhangin sa dagat, kasing dami ng mga bituin sa langit. Dalawa ang blessing. Okay. Pagkatapos, iisa yung kanyang anak. Sino yun? Si Isaac. Tapos iniutos pa ng Diyos na ihandog. Papatayin niya yun Ihahandog doon sa bundok ng... So, sa pananampalataya, nung subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap ng may galak na mga pangako, ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, hindi siya nag-atubili. Kung ikaw ay titingin sa physical na observation, sabi mo magiging kasi dami ng buhangin sa dagat at mga bituin sa langit ang aking anak. Tapos itong kaisa-isa kong anak, ipapapatay mo, ipapahandog mo. Diba? Dapat ganun yung kanyang response. Pero dahil meron siyang pananampalataya na matutupad pa rin yung pangako ng Diyos, ano sabi doon? 18, sa makatuwid bagay, yung pinagsabihan kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Yun nga. Sa pamamagitan ni Isaac, dadami yung kanyang binhi, magiging isang malaking bansa. And verse 19, na inisip na maging sa gitna ng mga patay. Ito na po yun. Grabe yung pananampalataya niya na nilampasan niya yung nakikita. Yung law of nature, yung batas ng kalikasan in the physical aspect, nilampasan ng kanyang paniniwala. Na naisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang mag-uli ng Diyos. So ito yung faith ni Abraham, na kahit papatayin niya si Isaac, alam niyang mamamatay si Isaac dahil ihahandog niya at ipinahahandog sa kanya ng Diyos. Ang expectation niya, matutupad pa rin yung pangako ng Diyos na dadami yung kanyang binhi. Kahit naiisa na yung kanyang anak. At ang nasa isip niya, pag sinabing sa gitna ng mga patay, bubuhayin mag-uli ito ng Diyos. Grabe, parang ang weird. Parang pag ginamit mo yung law of nature in the physical aspect, parang utu-utu ka. Niloloko ka lang Pag sa physical aspect, para tayong utu-uto. Ganyan din ang faith dapat natin, mga kapatid. Ganyan dapat din ang ating pananampalataya. Kasi mas nauuna mong pagtiwalaan yung hindi nakikita. Kung tawagin po ito ay the Spirit of Truth. Mas magiging totoo sa iyo ang hindi mo nakikita na salita ng Diyos. Mas magiging kayamanan mo yan. Mas ibabalyo mo yan. Dapat ganun ang mindset na natin. Mag-shift na mas totoo ang salita ng Diyos. Kaya yun ang sinasabi ni Pablo, galak na galak siya, nagpapasalamat sa Diyos na walang humpay. Dahil nung tinanggap ng mga Tesalonika ang aral patungkol sa katotohanan na hindi gaya ng salita ng tao, kung hindi kagaya ng salita ng Diyos. Amen? Although ito po yung battle. Ulitin ko, patuloy ko po kayong challenge. Andito na tayo sa napakagandang journey. Huwag tayong gumaya kay Esau. Ipinagpalit yung basbas ng pagkapanganay sa pamamagitan lamang ng isang pinggang pagkain. Yun ay sumisimbolo na temporal lang yan, pansamantalang blessing lang yan. Samantalang yung birthright, yung blessing ng pagkapanganay, mas mataas ang value ng blessing yan. Parang ganito rin sa atin. Habang tumatagal yung ating pag-aaral, challenge ko po kayo. Patuloy ko challenge yung mga kabataan. Habang bata pa kayo, okay, let's enjoy sa physical na blessing. Pero be wise. Yun naman yung ating pinag-aralan.
Christ is the wisdom of God. Amen? Are you blessed? Sana.